Kakapasok lang, grabe to, nagulantangan lahat. Hontiveros, Gordon tinapos ni XPRRD timbog na. Ayan, syempre itong balitang ito ay nagbula kay Banat News Updates at ilalagay ko sa description box ang link ni Banat News Updates para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa videong ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat News Updates at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Pag-usapan din po natin, ito po, nagsabi na po si Hontiveros, no, na muli pong bubuksan. Senator Risa Hontiveros will push to reopen the Senate's Parmali investigation. Tandaan po nyo, talagang ayaw niya tumigil, no? Hindi ako titigil hanggat wala akong nakikita talaga na butas para kayo ay mawala, no? Mawala sa kanyang landasin. Tumbuan po nilang inimbestigahan yan. Eh dahil alam nyo naman, ayaw na natatabunan ni Hontiveros at pag may pagkakataon pong bumira sa mga Duterte, gagawin po niya. Eto po, Senator Hontiveros, bago lang po ito eh. Matagal ko na itong hinahanap eh. Alam ko dito papunta eh. No? Alam ko dito to papunta eh. Senator Risa Hontiveros will push to reopen the Senate's Parmali investigation the moment they find a new witness on the 47.6 billion COVID pandemic funds which was diverted to the Procurement Service Department of Budget and Management. Paalala ko lang sa iyo, Hontiveros, no? 7 buwan niyong inimbestigahan niyang Parmali. Ngayon gusto niyo na namang i-open. Bakit? Mag-eleksyon na naman. Tinaon nyo yun, mag-eleksyon eh. Yung main proponent nga nun, talo eh. No? Yung si Gordon. Pinahaba ninyo yung Parmali, pilit nyong dinadawit si Pangulong Duterte, pero hindi nyo pa rin na idawit. Kasi ganito yan eh. Ang buong akala nila sa ginagawa nilang yan is magiging babango yung pangalan nila. No? Katulad nito, mag-i-eleksyon. No? Sa ginagawa nyong yan, di ba? Maraming naniniwala pa rin sa mga Duterte. Marami pa rin sumusuporta sa kanila. Di ba? Maraming sumisimpatya. So sa ginagawa nyong yan, sa tingin nyo, is maraming matutuwa sa inyo na hanapan nyo sila ng hanapan ng butas para maidawit sa kung anumang anomalya ang nangyaring nasa isip ninyo. 'Di ba? Nasa isip nyo eh. 'Di ba? Wala naman sa isip ng mga tao kasi kahit minsan yung ibang mga tao hindi naman naisip na may anomalyang ginawa si FPR. Pero doon sa ibang tao na alam natin na anti, 'di ba? Yung mga kakampi nyo, pwedeng nag-iisip ng ganun. Pero marami pa rin eh. Mas lamang pa rin yung nag-iisip na walang ginawang ganun, walang ginawang ganyan. 'Di ba? Hindi nyo ikapapanalo yan o ikababangon ng pangalan nyo yan eh. 'Di ba? Alam nyo ba ang bagay na ikababangon ng pangalan ninyo is yung tumulong kayo sa lahat ng mga tao. Resolbahin kung ano ang problema ng Pilipinas. 'Di ba? Ganun ang pag-usapan nyo diyan. Malamang maraming natuwa sa inyo. Kasi pinag-uusapan nyo diyan kung paano mapapakulong ang mga Duterte. 'Di ba? Kung paano sila mawawala sa pwesto, ma-wipe out sila, mawala sila diyan. 'Di ba? Ganun yung paghuli sa kanila. 'Di ba? Sa tingin nyo ba pag nahuli sila is malaki ang maitutulong sa inyo kung sakasakali na kumandidato kayo sa susunod? 'Di ba? Hindi kaya na parang nag-iipon kayo ng mga kritiko o magkikritiko sa inyo? Kaya hindi mawala yung mga nagkikriticize eh. 'Di ba? Ang nangyayari kasi is parang nagiging personal ang laban. Galit ako sa mga Duterte kaya pag-iinitan ko 'yan. Sasamantalahin ko tong panahon na to kasi medyo tagilid sila, walang kumakampi sa mga Duterte. Ganun ba 'yun? 'Di ba? Pero alam nyo ba, ang taong bayan ang nagiging kakampi nila. Oh, mas malakas 'yun dahil ang mga taong bayan ang bumoboto. Sila yung bumuboto. Kaya nga minsan naiisip natin, kaya siguro parang gustong magkaroon ng prime minister, ganito na sila diyan sa magbotohan kasi natatakot sila sa mga sigaw ng tao at gustong iboto o iupo ng mga tao. Kasi kapag mga taong kakausapin o magdidesisyon tungkol dyan, malamang hindi kayo mapili. Ganun yan eh. 7 buwan.
Tanong ko lang, Senator Ontiveros, ano pa ang bago niyong pag-uusapan dyan? Iugnay. Paano nyo pa iugnay? Kasi mag-aaksaya na naman tayo ng pera. Dapat kasi meron, paalala ko lang po, no, kay Ontiveros. Ito, very practical. Tagal nyo nang iniimbestigahan si Mayor Alice Go. Mangyak-ngyak na nga eh. Nakakulong na ba si Mayor Go? Hindi pa nakakulong. May rekomendasyon na ba kayo na makasuhan at makulong? Wala pa rin. Gusto mo na naman pumunta na naman sa ibang investigasyon? Hindi pa po pwedeng dito muna kayo kasi wala, nakuha nyo na yung gusto nyo? Na-expose nyo na? Concerned ba talaga kayo? Naniniwala ba talaga kayo na may kasalanan si Mayor Go? Hindi namin kilala yan. Okay, gusto namin kung merong kasalanan, meron namang mahatulan sa mga ginagawa ninyo. Natatandaan ko nung si Napoles. Di ba? Meron talaga nangyari. Natatandaan ko rin nun yung okay, Napoles na lang. Marami yung mga napakulong. Yung sa uniforme ng ng mga AFP. Garcia, General Garcia yata. Kasi sa kanila, mga hearsay lang ang mga ginagawa nilang pag-iimbestiga dyan. Eh. Diba? Sinasayang nyo lang ang oras dyan, yung gastos dyan, diba? Maraming pwedeng pag-usapan. Sa problema sa bansa natin, napakarami yung pwedeng pag-usapan. Bakit hindi nyo sila tinitigilan? Paulit-ulit nating sinasabi. Hindi nyo sila talaga titigilan. Diba? Hanggat hindi nasusunod ang gusto nyo, hanggat hindi sila nawawala sa paningin ninyo, hanggat hindi nawawala ang takot nyo sa kanila, sa mga Duterte. Diba? Parang ganito yan, natatakot kayo sa kanila eh. Natatakot kayo, baka maging presidente si BP Sara. Diba? Natatakot kayo na makabalik ang mga Duterte uli sa pamumuno. Diba? At madihado na naman kayo. Ayun yung naiisip namin eh, sa nangyayari. Kaya pilit nyong gustong ibalik o pilit kayo nagdadagdag ng kung ano-ano na naman. Napag-usapan na yan, naimbestigahan na yan, tapos na, uulitin na naman. 'Di ba? Kaya nakikita namin, nahuhuli na namin kung ano talaga ang hidden agenda dyan. Pasensya na po kung nakakapagsalita ako ng ganito. Dahil, bakit hindi niya naman tinitignan yung hinaing ng taong bayan kung ano? Kung ano yung tunay na problema ng bansa na pwede nating pag-usapan dyan? Bakit puro na lang kayo Duterte? Diba? May mapapala ba kayo dyan? Kapag napakulong nyo ba ang mga Duterte, kapag napatunayan yung ganun sila, may mangyayari ba sa inyo na maganda? Ikababango ba ng pangalan nyo yan? I'm sure hindi. Ganun yun eh. Ganun yung mga Senate investigation nung araw eh. Nauuwi sa may nakukulong. Hanggang ngayon nakakulong pa si Napoles eh. Kasi meron talagang binibintang na krimen, di ba? Bago mag-imbestiga ito, may krimen na naganap. No? Kumuha sila ng mga star witness. May mga star witness eh. Kaya may mga nakukulong, napapakulong. Ano pa halimbawa? Maraming halimbawa, di ba? Tanong, tagal na nito si matagal na to si Alice Go. Mayor lang po yan. Hindi po yan immune. No? Mayor lang po yan. Hindi po yan immune from prosecution. Yung ibig ko pong sabihin doon, pag mayor po, pwede pong makasuhan. No? Okay. Pinasamahan nyo ng pinasama si Alice Go. Nakakulong na ba? May rekomendasyon na ba kayong kasuhan? Di ba? Para saan po yung patuloy na investigasyon kay Alice Go? Gusto nyo pang malaman ng nanay? Gusto nyo, para saan po? Kasi wala kaming pakialam. Di namin kilala yan. Ang gusto namin resulta. Kung mag-iimbestiga kayo, may mga kasalanan, hindi nyo lang pag-iinitan. Hindi lang para idikit kay Duterte. Huling sinasabi nito ni Ontiveros dahil itong Pogo, ganun pa yan, Pogo. Kala nyo Pogo? Sa atin, Pogo. Pero ang bigkas ng mga big time na Koleana, mga galing po sa mga anong pamilya. Baka kala nyo Ontiveros? Pogo!
Ang huling sinasabi niya ang dahilan kung bakit sumulpot ang mga katulad ni Alice Go ay dahil sa paglipanan ng mga pogo. Well, ganyan magsalita yan. May artist sa dulo, no? Parang Boyong Manyalak. Napanood niyo yung pelikula noon? Tawagin mo ako Boyong. May lambing sa dulo. Yung. Ang pinag-ugatan ay ang dating Pangulong Duterte. Masaya ka na nun. Pinasama mo si Alice Go, pinasama mo yung Pogo, biglang iugnay nyo lang kay Duterte. Hoy, Badong, tumigil ka nga. Ayoko. Huwag kang manood. Vlogger po ako. Papasok kayo rito, patitigilin nyo ako kung di ba naman kayo... Okay. Balikan po natin rito, no? Alam nyo, hindi pa po tapos si Go eh. Ganyan na lang yan? Magkano po inaksaya natin yan? Sabihin naman, bakit si Bato? Alam nyo si Bato, presidente ng Pilipinas yung dinidiin dun. Oo. Hindi nyo alam kung saan ako papunta, no? Si Go Mayor, walang immunity from prosecution, no? Pwedeng kasuhan kung merong nakitang kasalanan. Yung presidente po ng Pilipinas, no? Yung presidente po ng Pilipinas, hindi po pwedeng kasuhan yun. Kinakailangan dumaan niya sa impeachment. Yung kay Go, wala namang nangyayari, ganun pa rin. Usap pa sila, imbestiga dito, imbestiga doon. Parang lang, pinapaiyak lang nila ng pinapaiyak yung tao. Hindi ko nasusubaybayan yun eh. Nako. Ayun po pagkakaiba nung kay Bato. Yung kay Bato, gusto pa natin. Di ba? Gusto pa natin isalang si Kumar eh. Kumar ba yun? Hindi kasi yung kay Bato kasi, di ba? Parang interesante siya kasi, di ba? Gusto talaga nating malaman ang katotohanan. Lalong-lalo na syempre, ang sinasangkot, leader ng bansa, di ba? Hindi biro-biro yung ganong usapan. Hindi biro-biro yung ganong imbestigahan. Di ba? Kailangan talaga matutukan ng taong bayan kung ano ba talaga ang totoo. Kailangan nilang malaman. Yung ditong inaano ni Honti, kung ano-ano yung mga iniimbestigahan. Mario Joseph puro imbestiga, wala naman nangyayari, nagsasayang lang kayo ng pondo sa ginagawa ninyo. Bay, sayang naman yung yung buwis ng taong bayan na ginagamit nyo dyan. Nalito na ako sa mga pangalan. Gusto nating marinig yung si Kumar eh. Kung paano didikdikin yan. Hinay-blood daw kasi. Mga bukas naman yung may lagnat naman. Kaya okay lang yan. Meron talagang Eto, 7 buwan ng tinalakay. Yung gustong i-open ni yung Tiberos, 7 buwan na nilang tinalakay. Mag-e-election din nun. Hoping na yung mga nagdidiin kay Duterte, akala nila si Duterte ay mapapahina nila sa salitaan dyan sa Senado. Akala nila, pag diniin nila si Duterte, mananalo sila sa eleksyon. Hindi naman kasi sila basta-basta paniniwalaan kasi si FPRRD may resibong ginawa yan. May resibo sa taong bayan niya, nakita ng taong bayan kung ano ang nagawa niya sa Pilipinas noon. Kung ano yung naitulong niya sa mga tao. Pero doon sa mga haters talaga ng mga Duterte, hindi naman mawawala, wala namang naitulong yun eh. Pero wag ka, nakinabang sila doon sa 8K na ayuda nung panahon ng pandemic, di ba? Baka kayo baka tumanggap kayo ng mga panahon na yun. Dapat kung talagang antay kayo, hindi kayo tatanggap noon ng panahon ng pandemic. Tsaka baka yung mga bigas dating mura bumibili kayo, dapat yung mahal ang bilhin nyo. Kasi ng panahon ng FPRRD, mura lang ang bigas eh. 'Di ba? 35 pesos, ang gandang klase na yun, 30 pesos. 100 piso mo, may 3 kilo. Baka bumibili kayo, pinakinabangan nyo dati yun. Tapos ngayon, galit na kayo sa kanila. Dapat hindi ganun. 'Di ba? Olats, di ba? Talo yung pangunahing proponent ng nagdidiin kay Duterte. Huwag na natin pangalanan na si Gordon. Huwag na natin pangalanan. Tapos na yun, napag-usapan na, naimbestigahan na yun. Wala na. Di ba? Bakit i-open mo pa uli? Di ba? Kayo nga, hindi nyo na-solve yun ng 7 months na sinasabing ang ganyan. Di ba? Wala namang kayong nakita talagang tunay na ebidensya na
ano kay Tatay Digong. Oh. Tapos nga ulitin na naman. Gano'n na naman kahaba yan. Mariosep naman kayo. Wala na si Gordon. Oh, nasa na yung pansin ninyo? Kanina ka pa dakdak ng dakdak. Na-recognize na kita. Fans ka ninyo? Ay, magkakalat kayo na kabubuhan dito. Yung idol mo muna. Tanong ko lang sa'yo, yung fans ninyo. Bakit mo idol si ninyo? Yun ang sagutin mo bago ko sagutin yung tinatanong mo. Bakit mo pinaniniwalaan si ninyo? Kasi kalbo. Dun pa lang, puta. Naniniwala ka kay ninyo pala. Puta, kinu-question na yung pagkatao mo ngayon pa lang. Meron pala naniniwala dun sa tao na yun. Kinakalat mo pa yung paniniwala mo. Oh, di ba? Balikan natin. Si Ontiveros. Ontiveros, bago mo muling buksan yung 7 buwan nyo ng pinag-uusapan. Tatanungin mo ko, galing kay ninyo yan. Naniniwala ka kay ninyo, may susumpa mo sa pamilya mo na yan ang idol ko, si ninyo. Lahat ng pinaniniwalaan niya, pinaniniwalaan ko. Bago mo ko tanungin. Lagi ko nakikita yung post nun napapadaan sa ano ko newsfeed ko Lagi naghahanap ng lalaki. Minsan nandoon sa gay bar. Ewan ko ba. Loko to si ninyo Nang impormasyong galing kay ninyo. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Banat News Updates. At syempre, yung boses na yun kay Sir Badong Aratales. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo kay Nino Este? Anong masasabi nyo tungkol dito sa video ang ating natunghayan ngayon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.